depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so what we are going to talk about is kailan ba hindi gagana yung no contact rule? What are the certain situations that the no contact rule won't work? Maraming rason actually at hindi porket no contact rule ang the best technique is siya na talaga yung pinaka-fitted lagi sa'yo. That is why I'm always telling the client na or the mga subscribers na if you are going to use the no contact rule, make sure na you fully understand the whole situation. Kasi kapag hindi mo naiintindihan ang no contact rule at hindi mo naiintindihan ang sitwasyon nyo, tapos in-apply mo no contact rule, what will happen? It will make your situation worse and worse and very, very worse. So instead of getting your ex back, what is really happening is you are not getting your ex back. Lalong nagiging komplikado, lalong nagiging toxic at lalong kang mas mahihirapan. And you know why the reason is that? It's simple. Because there is what we call wrong application. Ang wrong application, nangyayari siya, kaya hindi tumatalab ang no contact rule. Especially kapag may history kayo dati na nagbabalikan naman kayo kahit nag-uusap lang kayo ng simple. I think that will work. O kaya kapag yung lalaki, di ba, mataas pala yung pride, ang gusto pala niya, maging ganito siya, then mag-no contact rule, kaya kawan may kasalanan ng lahat-lahat. May mga times na hindi talaga applicable. So, what do you need to do just in order for you to know that? It depends on the situation kasi. But in one-on-one coaching, doon namin nasasabi kung ano ba, applicable ba sa'yo no contact rule o hindi. Kaya one-on-one coaching is the most applicable thing that you need to do. Pero kung bibigyan kita ng overview, kailan ba hindi effective ang no contact rule, madalas yan kapag ikaw talaga yung may kasalanan. Pero may times kasi na kahit kasalanan mo, effective siya eh. Nahirap, no? So, kailangan marunong kang tumandya dyan. Halimbawa, kasalanan mo is nag-cheat ka. Ganon. And sabay no contact rule, kakanood mo ng video ko. I don't think na magiging effective siya. Pero kung nag-cheat ka, tapos nakiusap ka muna, tapos nag-usap muna kayong dalawa, and then dun mo i-apply ang no contact rule. Kapag hindi siya pumayag na magbalikan kayo. Parang ganon. So, medyo magulo siya pero nawa maintindihan nyo. May times na kasalanan mo pero pwede mo siyang ino-contact rule pa rin. May times naman na hindi mo siya pwedeng biglayin basta-basta. It requires certain knowledge for you to do or to use the no contact rule. Second thing naman, it is not about you and it's not about the application. It's all about what we call the pick your poison game. Ano ibig sabihin ng pick your poison game? May times kasi na ang paglapit sa ex mo is nakakairita na. Halimbawa, lapit ka ng lapit sa ex mo, para kang ipis na makulit. At ang mangyayari sa'yo is pipisain ka niya oras na lumapit ka pa. So it's not going to help you and it will destroy you more. Kaya, ang pinakamagandang gawin, huwag ka na lang humabol at huwag kang lalapit sa kanya. So anong gagawin mo? No contact rule. Ang problema, madaming demonyo na bumubulong sa paligid niya. Like, pwedeng yung mother niya, yung father niya, at yung mga tropa niya, at yung mga kamag-anak niya, yung mga pinsan niya, na nagsasabi na huwag ka nang balikan, huwag ka nang balikan. Kung lagi niya naririnig yung advice ng mga kaibigan at pamilya niya na huwag ka nang balikan, habang nagno-no contact rule ka, mataas din yung chance na humawak na lang siya at gawin na lang niyang pundasyon yung paniniwala ng magulang at mga kaibigan niya na huwag nang bumalik sa'yo. At panindigan na lang itong no contact experience niya with you. Na hindi kayo nag-uusap at pagkatapos paninindigan na lang niya ito. Why? Kasi nakakarinig siya ng kung ano-anong bulong sa kung sino-sinong tao. Probably kaya nangingialam ang mga magulang, mga kaibigan niya. Siniraan ka niya eh. Siniraan ka niya sa mga kaibigan niya eh. Mga kaibigan niya, natural kakampihan yan. Sa point of view ng mga kaibigan yan, bida yan, syempre. Ikaw ang kontrabida. O kaya sa point of view ng pamilya niya, kontrabida ka. So, gagawin nila yung lahat para hindi kayo magkatuluyan.
Ganun sila kabayas, ganun sila kadaya. Wala tayong magagawa, ganun yung human nature. Kakampi mo. Kahit siya pa yung mali, kakampi mo pa rin. Kasi kakampi mo. Diba? So, pack one, pack all sila dun. Kapag ka ganun, pabayaan mo na. I think ang no contact is applicable sa'yo. Hindi para ibalik siya, kundi para ilayo siya sa'yo. Kasi siya na yung gumagawa mismo ng reason para lalo siyang lumayo eh. Diba? Daming bumubulong na mga kung sino-sino mga multo sa paligid niya na sinasabing huwag na siyang bumalik sa'yo. Sige, yaman na yan, paalisin mo na yan, huwag na yung balik. Lahat sila nagtutulungan para hindi ka bumalik sa buhay niya. Eh di sige, eh di wow. Ang nais ko lang naman is kung ginamit mo na no contact rule at hindi mo pa rin nabalik ang ex mo. And then, that's it. At least you have given your very best para maibalik siya. And I want you to be satisfied with that result. Na at least, hindi man siya bumalik, alam mo sa sarili mo na hanggang huli, lumaban ka. Kasi unti mong no contact rule, ginamit mo para lang mabalik siya. Nga lang, dahil maraming demonyo sa paligid, okay, let's let go. Mas pinili niya yung mga yan kaysa sa'yo. Thanks for watching.